So yung mga padreng, ito na yung finished product natin, yung ginawa na hindi nila mapatino, isang araw lang gumana. Ngayon yung kanyang battery na lobat na, kinonvert natin sa full wave. Nagpalit tayo ng 5 hours na regulator. Na-wiringan ko na yan, hindi ko na pinakita dahil napakahaba ng video. So yung tutorial lang natin yung paano mag full wave ng ganitong klase ng motor. Ngayon nalagyan na natin ng placer, headlight, busina, pati doon yung dancing light sa loob, tail light at placer. Paki-start mga boss. Check natin. Ito yung kanyang susi. Yan. Paki-susi mo nga. Isang pindot lang. Okay. Okay. Ayun o. Ayun yung kanyang neutralize o. Busina tayo. O, may na pa yung kanyang battery. Placer. Ayan o. Placer. Headlight. Ayan o, dancing light. Ayan o. So okay na yung motor ni Boss Dayo from Balsik, Hermosa, Bataan. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. May dinala rito Brutus. Ang issue ng motor ni Boss, nagpalit ng battery dahil nga daw walang placer, walang busina. Nagpalit din ng regulator na pambarako. Pambarako ba? Nung una gumana lang yung kanyang placer. Pero kalaunan nawala na, nalobat na rin yung kanyang battery. Tapos lahat daw ng ilaw nangakarekta. Tapos tuluyan ng hindi nagkarga. Dayo from Balsik, Hermosa, Bataan. Sa pagtutroubleshoot ng ganyang issue, dapat hindi natin hinuhulaan yan. Dapat step by step para matumbok natin yung eksaktong sira niya. So check na muna natin yung kanyang battery kung totoo nga bang lobat na. Gamit yung ating test light. Pakisundot mo kung may laman pa. Sundutin natin yung kanyang battery kung may laman. So totally wala na. Ang gawin lang natin dyan mga padreng, kahit hindi naka-switch on yung susi, pag tinadyak natin yan, dapat yan mag-provide dyan ng kuryente. Sige, kunin mo yung test light. Naka-negative yung isang clip. Ayan, dapat yan pag tinadyakan iilaw. Walang ilaw ha. Okay. Tanggalin natin yung bangko, yung tangke, yung battery para ma-expose natin yung kanyang wiring connection. Tanggalin na muna natin yung battery. So yung mga padreng, na-expose na natin yung kanyang wiring connection. Dito sa part na to, tinanggal ko yung pink tsaka yellow. So itong Kawasaki Brutus ay half wave siya. So kung mapapansin nyo, nagpalit na siya ng battery na 12 volts. Nasaan na? Ayan. Ayun, 12 volts na yung kanyang battery. So ang gawin natin, check na muna natin yung kanyang stator kung okay yung wiring. Pandarin lang natin. Okay, pandar. Okay. Hindi na kasusi. Oh, ito, dikit natin sa body. Dikit mo sa body. Dapat to ilaw. Okay, good. Okay, good. O, pakipatay. At sa pagkakataong yung mga padreng, good yung kanyang charging tsaka yung kanyang light coil. Pero bakit nga ba ayaw mag-charge yung motor ni Boss? So yan ang ating alamin. So yun mga padreng, nabalik na natin yung yellow tsaka yung kanyang pink. Dito sa kanyang regulator, pinalitan na siya ng regulator na pang TMX 155. So check na muna natin yung wiring connection kung umaabot yung light coil tsaka yung charging. So yan, gawin lang natin mga padreng, dikit natin dito yung negative. Tapos dito sa stator, yung pink yellow may supply. Check natin kung umabot dito sa kanyang terminal dito. Isa pa. Pink, kulay pink. Okay, meron yung pink. Dapat yung yellow ay meron din sa ibabaw. O, check natin. Wala oh. So, ang gawin natin, try nating i-bypass yan. So, yung mga padreng, nakita ko na putol dito sa kanyang regulator. So, binaypass natin. Ito yung galing sa stator, dinirect natin doon. Dapat yan maglalabas na ng supply kung tama man yung
pagka-wiring dapat to, iilaw to. Isa pa. At sa pagkakataon mga padreng, sablay. So ang gagawin natin, magbubukas na tayo ng stator, may gagawin tayo dyan. Mga padreng, kung nais nyo magpagawa, taga-Bataan lamang po kayo, pwede po kayo sumadya dito sa ating shop at dito lamang yan sa Pulo Hermosa, Bataan at tabing tulay lang po tayo mismo. May lupang antik kung nililiste. Kailangan lupa yung antik. Huwag yan, yung pack drive. Tanggalin lang natin yung dalawang screw na yan. I-full wave natin yung kanyang rewind para malakas yung pasok ng kuryente. Dahil yung kanyang battery ay 12 volts na. So kung mapapansin nyo to, nakabalot na to. Diyan nakabalot yung magnetic wire natin. Tsaka yung yellow wire. Neutral yan. So dito makikita nyo, itong white na may red siya yung primary, yung yellow siya yung light coil, yung pink siya yung charging coil. Mapapansin nyo nakabalot yung yellow wire dito sa banda rito sa kanan. Makikita nyo dyan yung magnetic wire. So ang gagawin natin, i-expose natin to, bubuksan natin. Tapos kakatingin natin yung kanyang yellow wire. Ayan, hubaran lang natin yan. Hanapin natin yung magkadikit na double wire. So yung mga padreng na-expose na natin, ito yung sinasabi kong dalawang magnetic wire. Kadugtong niya yellow. Puputulin natin doon sa mismong wire ng yellow. Dapat kasi to magkasama pa rin yan. So puputulin natin doon sa yellow. Putulin mo. Doon sa dulo. Ito, iwa ko mo. Okay, naputol na. So, naputol na natin. Babalutan natin to ng pwedeng electrical tape. Ito. Kailangan mabalutan natin yan. So, yan. Tape natin. So, yung mga padreng, yan ang finished product natin. Natape na natin dito. Tapos dito, yung yellow wire na yan, mapapansin nyo, i-wrap mo. Dito. Dito. Ito. Mapapansin nyo, merong magnetic wire dito sa dulo. Ito. Kakatingin natin yan ng cutter. Tapos, iinangin natin. Ipapagapang natin dito sa yellow wire. So, ito na mga padreng. Naputol na natin. Ito. Dito siya nakakabit. Iinangan natin ng wire. Didikit natin dito sa yellow wire. So, ito na. Yung tinanggal na natin magnetic wire. Sinagyan natin ng tube, tapos lumusot dito, ininang natin sa yellow wire, tapos tetapan natin yan. So yan, okay na, nakatago siya dito sa likod. Pwede na nating ibalik. Ayan, nabalik na natin yung kanyang magneto. So higpitan na lang yan. Okay, so puntahan natin ngayon yung kulay pink tsaka yung kanyang kulay yellow. So yung mga padreng, nabalik na yung kanyang magneto. Balik tayo dito sa kanyang stator, yung yellow tsaka pink. Dapat yan, pag tinadyakan yan, maglalabas yan ng malakas na kuryente or iilaw yung ating test light. Okay. Okay. Teka, ayusin natin yung pasok. Tingnan, ayusin mo. Yun o, isa pa. Okay. At gamit yung ating 5 wires na regulator, yun ang ating ikakasa. So yung mga padreng, nakabit na natin yung regulator. So pakita ko lang sa inyo. Yung pink, linagay natin sa yellow. Yung yellow, linagay natin sa pink. Kahit magkabaliktaran yan, walang problema. Yung green ng ating 5 wires regulator, linagay natin sa black na may yellow o ground ng ating Kawasaki. Etong kulay black na to, ito yung controller. Input siya para hindi lumobo yung battery. Lalagay natin dito sa kulay brown ng ating plus relay. Siya yung accessories wire na kapag sinusian mo,
mapapasukan ito ng 12 volt supply. So magpapagapang tayo. Samantala ito yung kulay red, tatakbo na siya dito sa ating fuse box. So yung mga padreng, yung red wire ng ating regulator, so ito tinap lang natin dito sa kulay white ng ating harness. So yung white na yan tatakbo dito sa harness dito sa kulay white. So papunta ito ng susian. So yung mga padreng, ito na yung finished product natin, yung ginawa na hindi nila mapatino. Isang araw lang gumana. Ngayon yung kanyang battery na lobat na, kinonvert natin sa full wave. Nagpalit tayo ng 5 wires na regulator. Na-wiringan ko na yan, hindi ko na pinakita dahil napakahaba ng video. So yung tutorial lang natin yung paano mag full wave ng ganitong klase ng motor. Ngayon nalagyan na natin ng placer, headlight, busina, pati doon yung dancing light sa loob, tail light at placer. Paki-start mga boss. Check natin. Ito yung kanyang susi. Yan. Paki-susi mo nga. Isang pindot lang. Okay. Okay. Ayun o. Ayun yung kanyang neutralize o. Busina tayo. O, may pa yung kanyang battery. Placer. Ayan o. Placer. Headlight. Ayan o. Dancing light. Ayan o. So okay na yung motor ni Boss Dayo from Balsik, Hermosa, Bataan. So thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.